Mga ka-DIY, tignan nyo nga naman tong ating tadhana o matapos nating magparinig kay EcoFlow. Pinadalan tayo ng power station. At hindi lang EcoFlow River 3. Ang pinadala pa sa atin ay EcoFlow River 3 Max Plus. So ano ba yung Max Plus? Ayan ay upgraded version kasi EcoFlow River 3. Ito ay EcoFlow River 3 Plus. Itong nasa ibabaw, naging Max Plus kasi nagkaroon siya ng additional battery dito mga ka-DIY. Pwede kasing to paghiwalayin mga ka-DIY eh. So kung gusto mo, isa lang, pwede yung EcoFlow River 3 Plus lang. O kaya, ito naman yung expansion battery natin na EB600. So kapag bumili ka ng EcoFlow River 3 Max Plus, ay ito yung makukuha mo. Isang power station at isang battery extension mga ka-DIY. So astig no? Para tayong pinaglalaroan ng tadhana tapos nating magreklamo. Ayan, sinagot kagad tayo ni EcoFlow. So ayos. Oh, check out nyo na kagad. Joke lang mga ka-DIY. Gawin natin syempre, testingin natin kagad itong pinadala sa atin ni EcoFlow para malaman natin kung goods na goods ba. Siya nga pala yung AC output nito mga ka-DIY ay 600 watts pure sine wave. Syempre tingnan na natin kung pure sine wave talaga. Kasi yung iba nagrereklamo hindi ko daw pinakita na pure sine wave eh. Yung ibang power station natin dyan. So sorry na po. So ayan, testingin natin kaagad. Nakikita nyo ba yung aking saksak? Ay buhayin pala natin yung AC. Kasi may mga push button yan. Ito ay para dito sa DC output at saka para sa AC output. So check natin. Lagpas. Wait lang, i-adjust natin yung graph mga ka-DIY. So, ayun. So, meron tayong pure sine wave. Pure sine wave naman siya mga ka-DIY, legit. Ayan. So, ayan, kitang-kita natin, pure sine wave siya. Kaso ngayon, naka 50 Hz. Mamaya, baguhin natin yan, 60 Hz gamit yung app. Siya nga pala, kapag River 3 Max Plus or Plus, meron niyang ilaw pa dito mga ka-DIY. So meron niyang 1 watt, 3 watt at saka yung kanyang SOS na 2 watts mga ka-DIY. So bukod pala sa isang AC output dito, meron pa yun sa likod mga ka-DIY. Kasi kapag nabitin ka pa sa isang saksakan ng AC, meron pa yan dito sa likod. So meron tayong exhaust dyan. Siyempre may cooling fan yan mga ka-DIY. At dito sa likod, meron tayong additional na AC output. So, kaya nating isaksak ay 3 na AC. Hindi mo na kailangan ng extension mga ka-DIY. Tapos ito yung ating charging input. Meron din tayo ditong solar charging input or car charger input. So, may takip pa yan mga ka-DIY. Di ba? Astig. Di ba? Ibababa lang natin. Tapos ito ay para sa communication. Kung ikakabit mo siya sa mga NAS server, ganyan, computer, meron tong connector pa USB. So, may software na ginagamit doon. Para kapag ginagamit mo sa as UPS, ma-update yung system mo na ginagamit kung ilang % na lang yung kanyang battery. So para tanggalin yan, pipindutin nyo lang ito mga ka-DIY and then maangat nyo na at mahuhugot. Diba? Astig. Ito nga pala ay Pogo style, no? Wala na siyang wire connector. Isasalpak na lang talaga natin siya. So pwede nyo siyang gamitin ng walang extension ng battery. Ito lang talaga. Ito ay si EcoFlow River 3 Plus. Tapos ito naman, separate, nabibili din, EB600. So total watt capacity nga pala nito ay pag-usapan na natin ng bahagya. Kapag itong mismong River 3 Plus lang, ang battery capacity niyan mga ka-DIY ay 286 watt hours. Pero kapag combine, kasama itong ating battery extension sa ilalim, ang magiging total watt hours na natin ay 858 watt hours mga ka-DIY. So mamaya i-compute natin gaano katagal natin magagamit sa appliances natin yan. Kagaya ng ating inverter ref, electric fan, at siguro rice cooker try natin. And then siya nga pala, meron din tayo ditong dalawang USB-A na merong 12 watts, so 24 watts. At ito naman,
USB Type-C, 100 watts mga ka-DIY. Pero ito ay output lang ha. Hindi siya bidirectional. Itong nasa battery natin sa baba ang bidirectional, 140 watts. So kapag nakasalpak siya ng ganyan, kapag sinarge natin to, ang ating charging ay 650 watts. Pero mamaya pag-usapan pa natin yon in detail. Tapos iba rin yung charging niya kapag wala yung extension battery. Pero ngayon, test muna natin siya sa ating mga appliances para sure na sulit ba itong ating EcoFlow River 3 Max Plus mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, wala pala sa app para baguhin yung 50Hz tsaka 60Hz. So ngayon, naka 50Hz siya, di ba? Pwede nyong gawing 60Hz yan, i-turn off nyo, ilong press nyo lang to ng 10 seconds mga ka-DIY. Magiging 60Hz na yan. So pwede na natin gamitin sa Pilipinas. 220 volts, 60 Hz. So ayun no, 'di ba? Nagbago na siya mga ka-DIY. Wala pala sa app. Hinahanap ko kasi sa app kaso wala. Sa app kasi more on monitoring. Pwede mo rin patayin ito, AC/DC at saka yung ilaw gamit yung app. Pero next time na natin pag-usapan yung app. Ngayon, ito na yung plug ng ating inverter ref mga ka-DIY. O ayan, 'di ba? Patay na 'yan. Isaksak natin, tingnan natin kung kaya niya. So ayun no, 135 watts. Ayan, bukas na po siya mga ka-DIY. Pero, ang average consumption talaga ng ating ref na yan mga ka-DIY, kasi kita nyo namatay, mamaya tataas ulit yan. Ang average consumption yan, base sa mga testing ko, yung within 24 hours, ay nasa 50 watts mga ka-DIY. So, kung meron tayong 858 watt hour na battery capacity ni River 3 Max Plus, kasama yung extension, so computin natin gaano katagal magagamit. Pero kung ito halimbawa full charge mga ka-DIY, makikita nyo rin yung gaano katagal nyo pa siya dyan magagamit. Since yung ref nga natin is paiba-iba yung wattage, mag-compute tayo based sa average niya mga ka-DIY. So kung meron tayong 858 watt hours, i-divide natin sa 50 watts, which is average nga nung ating inverter ref mga ka-DIY, ay magagamit natin siya ng 17 hours. So goods na yun no, 17 hours nyo siya magagamit sa ating inverter ref mga ka-DIY. So in case of power outage, kung meron ka mga frozen na nandyan sa ref nyo, hindi na masisira mga ka-DIY. Ngayon subukan naman natin sa AC fan, kasi isa sa mga pinaka-importanting appliances sa bahay kapag brownout ay syempre yung electric fan. Kailangan kayang-kaya niyang paganahin yung ating electric fan. So hugutin ko na. Ito yung ating electric fan. So hugutin natin yung saksak niya. So ayan. At atin ang isasaksak sa ating power station. So ayan, working na siya. Ngayon ay nasa 43 watts. So number 1 yan So try ko laksan mga ka-DIY. So ayan, number 3, maximum ng electric fan, ayan. Umaabot na siya ng 47 watts. Mas okay pala gamitin ng number 3 no, kasi konti lang yung difference sa number 1. Gawin ko ulit number 1 mga ka-DIY. So pag number 1 nasa 40 watts. Okay? Number 3 siya, number 3 ay nasa 47 watts. So gaano katagal natin magagamit sa electric fan mga ka-DIY? 47 watts, halos 18 hours nyo siya magagamit sa electric fan mga ka-DIY, o di ba? Napakatagal na nun mga ka-DIY. Siguro naman may kuryente na tayo nun. Pero usually ang gagamitin mo talaga electric fan, wifi, ilaw. So sabihin na natin na nasa 70 watts. So mataas pa rin. Magagamit mo siya ng 12 hours. Halos 90% naman ng appliances sa bahay ay nagagamit natin to. Kasi nga, meron siyang 600 watts na inverter mga ka-DIY. At meron pa siyang surge na 1,200 watts mga ka-DIY. So subukan naman natin sa rice cooker kung kaya niya ba yung ating rice cooker na 400 watts. So mga ka-DIY, ito na pala yung aking, ilan ba to? 400 watts to Nakikita nyo ba? Ayan.
Nasa 400 watts na rice cooker. So subukan natin kung kaya din niya mga ka-DIY. Kasi nga 600 watts naman tayo eh. Try natin mga ka-DIY. So ayan. Press natin yung menu at start. So ayun no. Cooking tayo. 447 watts. Goods na goods. Siyempre hindi ka naman magluluto ng kanin ng 1 oras. So kayang-kaya yan. Kahit siguro mga ilang luto ka pa ng kanin kung fully charge yung ating battery. Hindi ko kasi fully charge para makita nyo mamaya, i-charge natin yan para makita nyo kung gaano siya kalakas mag-charge. Pero rice cooker, goods na goods mga ka-DIY. Last na test natin, electric kettle. Yung electric kettle namin ay 2,000 watts. Try natin kung kakayanin niya o mag-overload. So ito mga ka-DIY ay 2,000 watts. Try natin. Siyempre, dapat mag-overload to. Kasi kahit meron siyang surge na 1,200, X-boost naka-on din 1,200, hindi kaya. Pero testingin natin kung kaya. Ayun, no? So, yun. Nakita nyo, overload mga ka-DIY. Nag-overload protection siya. So, gagana pa kaya? So, goods, no? Kasi meron siyang protection, meron siyang overload protection. Number 1 ng mga power station, dapat merong overload protection. So automatic siya nag-off. Try natin i-on kung mabubuhay pa. So okay naman no, nabuhay pa. Isaksak natin ulit yung rep kung gumagana pa siya mga ka-DIY. So ayun, goods na goods ang ating power station. Kayang-kaya niya yung ating mga appliances sa bahay. Pero syempre, except yung mga 1,200 pataas na surge. Yon. Kasi meron siyang X-boost. Pwede sana siya sa mga heater kagaya nito. Kaso, 1,200 lang. Ito kasi ay 2,000 watts kaya hindi niya talaga kaya. Mag-overload talaga yan mga ka-DIY. Pero the rest, electric fan, ilaw, cellphone chargers, ano pa ba usually na ginagamit? Ref, yung rice cooker. So, goods na goods, kayang-kaya niya yan lahat mga ka-DIY. Mga ka-DIY, siya nga pala, nalimutan kong banggitin sa inyo, ay meron din siyang UPS function mga ka-DIY. So, testingin natin. Ang maganda pala kasi professional grade UPS, 10 milliseconds. Yung ginawa ko dating DIY, 20 milliseconds yun mga ka-DIY. Ito, 10 milliseconds. So, mas mabilis pa kahit medyo negligible. Pero, testingin natin at subukan natin. Meron ako ditong laptop na walang battery. Kita nyo, hindi siya nabubuhay. So, isaksak natin siya sa power station. Buhayin ko. At syempre, isasaksak natin yung power cord ng power station. Kasi, UPS nga siya. Dapat laging nakasaksak yung power station. And then yung power station, doon natin isasaksak yung ating desktop computer or laptop. Kapag nagkaroon ng brownout, which is nawalan ng supply yung ating charger dito, dapat hindi mamamatay yung ating laptop or desktop PC. Kasi nga, UPS siya mga ka-DIY. And then kung puno na yung battery, meron nga pala siyang bypass function. Ibig sabihin nun, hindi na dumadaan yung ating power from battery going to inverter para i-power yung ating laptop. Naka-bypass na siya. From ating charging input na AC 220, rekta na yung lalabas dito papunta sa ating load sa ating computer o kaya desktop PC or laptop PC na kung ano man yung Neo UPS nyo mga ka-DIY. Meron kasi yung relay kagaya nga nung ginawa ko dating DIY. Maririnig nyo rin yun kapag inon nyo yung inverter nito o kaya sinaksak nyo yung charger, lumalagitik yung relay niya mga ka-DIY. So dahil dun sa relay kaya meron tayong UPS function. So isaksak ko lang pala yung power cord So banggitin ko na rin. Ito nga pala yung package niya. Kapag binuksan nyo siya, meron kang power station at saka meron ka nitong box at saka manual. Meron ka ditong dalawang napakakapal na power cord. Isa ay EU plug, tsaka isa is US plug. Pero syempre, isa lang yung gagamitin natin. Kasama rin is, ito, yun nga, yung para sa communication cable, tsaka yung ating solar cable. Ayan, no. Ay, ano pala to? Car adapter cable. Kasi pang sasakyan. Tapos ito yung sa likod. Wala lang pala siya nung solar cable mismo, no. Siguro kapag bumili tayo ng solar panel ni EcoFlow, yun siguro may kasama ng cable. Kaya siguro ito wala. Pero check na lang natin.
Ngayon, isaksa ko siya para mag-charge at the same time testingin natin yung UPS function. So, ayan, nasaksa ko na mga ka-DIY, nakikita nyo charging na siya. Ibig sabihin, meron na tayong AC input. Ngayon, gagamitin natin siya as UPS. Buhayin ko yung laptop ha. So, buhay na siya mga ka-DIY, booting na. Ngayon, tatanggalin ko yung ating charger or yung power cord sa saksakan. Makikita nyo, magsisiro to. Pero yung laptop natin, continuous pa rin booting. Ibig sabihin, gumagana yung ating UPS function. So, tanggalin ko na ngayon ha. Tingnan nyo to, mawawala. So, ayun. Lumagitik yung, kung naririnig nyo, medyo mahina kasi, pero lumalagitik yung relay. So, wala na tayong input, pero hindi na interrupt yung booting ng ating laptop. So, continuous pa rin siya nagbo-boot kahit namatay na yung ating input. Hindi na interrupt yung kanyang pagbo-boot mga ka-DIY. So, goods, di ba? Working yung ating UPS function. So, medyo delay lang, medyo mabagal. Matagal kasi itong patayin, ngayon ko lang ulit binuhay. So, loading pa rin siya. Medyo delayed lang mga ka-DIY. Pero nakikita nyo, continuous yung power dito. So, goods. Working yung ating UPS. Isaksa ko ulit, isa pang testing. So, ayan, makikita nyo. Nag-switch na tayo sa ating charging na ulit siya mga ka-DIY. Ngayon, tatanggalin natin ulit yung ating AC input. Makita nyo, hindi mamamatay yung ating laptop. O, diba? Goods mga ka-DIY. Working ang ating UPS. So, yun yung isa niyang function mga ka-DIY. Pwede nyo siyang gamitin sa UPS. Lalo yung mga working at home or working from home, mga VA, na kailangan talaga lagi silang online sa bahay, bawal mawalan ng kuryente. Pwede nyo gamitin as UPS at the same time backup power na siya. Kasi nga, matagal mo siya magagamit sa computer, sa PC. So, ayun, dako naman tayo sa charging mga ka-DIY pag-usapan natin. Sabi ko nga sa inyo, meron tayo ditong extreme. Nakikita nyo ba yung extreme? So, ayan no. Nakalagay, extreme input. Meron tayong maximum 650 watts charging kapag magkasama yung battery natin at saka yung ating River 3 Plus. Tsaka yung EB600. Pag magkasama yan, maximum AC charging natin is umaabot yan ng 650 watts. Pero kung halimbawa, tinanggal nyo tong EB600, so try natin tanggalin para makita nyo. Ang maximum charging natin ay 360 watts. So ayan, tinanggal ko mga ka-DIY. So makikita nyo, bumaba tayo ng 360 watts. So kapag wala yung extra natin na battery or yung extension battery natin na EB600, maximum charging natin ng AC ay 360. Oh, ayan oh, di ba? Tapos kapag binalik ulit natin yung ating EB600, so ayan, makikita nyo, sisipa na ulit yan hanggang 650 watts. So gaano katagal yon? Kung itatanong nyo sa akin yung charging na yon, kapag ito lang, River 3 Plus sa 360 watts na charging, 0 to 100% siya in just 1 hour mga ka-DIY. Kung halimbawa naman, dalawa sila, 850 watts, 858 watt hour sa 650 watts na charging, ang maximum charging time natin dyan ay 1.8 hours. So, napakabilis na mga ka-DIY, no? Pero pwede rin nating babaan yun kasi sa app, meron dun yung parang gagawin mong silent mode. Mas mababa yung watts nun. Pero pag-usapan na lang natin yun sa next video mga ka-DIY. Ngayon, may isa pa nga tayo ditong charging option, di ba? Kung titingnan ulit natin yung likod, ayan. So, umuuga, no? Connected kasi yung handle ko ng cellphone sa table. So, meron tayo dito XT60 male connector para yan sa solar o kaya naman para dun sa ating car adapter, which is eto nga. Kapag ito yung gagamitin nyo mga ka-DIY, meron tayong
11 to 55 volts na input dyan pwede mga ka-DIY. So yung mga malalaking solar panel kaya no, pero ang maximum wattage natin sa solar charging ay 220 watts. Ang kagandahan nga pala kung solar ang ating gagamitin, ang solar charging ay free power. Tapos kahit saan ka pumunta, kung halimbawa mag-car camping ka mga ka-DIY, magdala ka ng solar panel ni EcoFlow. So ilalagay ko na lang yung picture dyan o kaya link, wala kasi tayo nun so hindi ko matesting. Pero ang maganda kasi doon sa solar panel ni EcoFlow, compared mo doon sa mga ginagamit natin na traditional is mas magaan siya, tsaka mas manipis kasi nga wala siyang aluminum na bracket mga ka-DIY. Iba yung pagka-build niya, para siyang hard fiber no? Pero mas magaan siya pero medyo may pagka-flexible tsaka lightweight mga ka-DIY. So yun yung kagandahan doon sa solar panel ni EcoFlow na saktong-sakto sa ating EcoFlow River 3 Max Plus. Kaso yun nga lang, hanggang 220 watts lang mga ka-DIY. Ang kagandahan lang din doon, yan ay free energy, renewable power, kumbaga smart long-term investment nyo na yan mga ka-DIY. Kung halimbawa bibili kayo ng power station at saka nung solar panel ni EcoFlow, smart long-term investment na yan mga ka-DIY. So ayun, para sa ating charging. So abangan nyo kapag siguro nagkaroon tayo ng solar panel ni EcoFlow, itry din natin yan sa labas mga ka-DIY. Pero sa ngayon, ito muna, 650 watts isang oras lang puno kaagad itong isa nating power station dito, o kaya naman kapag dalawa sila 1.8 hours mga ka-DIY, punong-puno na kaagad dyan. So ayun, meron nga pala siyang standby time kung sana rin namamatay yung screen natin. Ang maganda pa pala sa kanya no, kahit itong battery dito, meron ding indicator, smart kasi siya parang may sarili rin siyang buhay dito mga ka-DIY. So goods, ngayon pag-usapan naman natin ay gaano kabigat ba si EcoFlow? So actually ang ganda niya, nagulat ako nung binuksan ko siya galing sa box. Tanggalin ko muna yung charger ha. Nung binuksan ko siya sa box, akala ko malaki kasi sa mga picture mukhang malaki. Pero ang liit niya lang pala. Ito yung palad ko ha. Halos kasing laki lang to ng palad ko mga ka-DIY. Medyo malaking tao kasi ako kaya malaki rin yung palad natin. So ayan no. So pasok lang yung isa kong palad. Ang bigat nga pala nito mga ka-DIY, kayang-kaya ko yung iangat. Nakaupo ako ha, tapos hawak ko siya. 4.7 kg mga ka-DIY. So kayang-kaya nyo tong iba to. Hindi, joke lang, wag nyo namang iba to, sayang. Kayang-kaya nyo siyang bit-bitin, o diba? Carry yan mga ka-DIY. Isang kamay lang, kayang-kaya. Kapag dalawa naman, kasama yung ating EB600, ang total weight nitong dalawa na to ay 10.8 kilograms mga ka-DIY. So, kayang-kaya pa rin, swak na swak, ipabuhat nyo kay natatay, wag na kay nanay o kaya sa mga bata. Siyempre, yung padre di pamilya, siya yung magdala. Siya nga pala, kapag gumagana yung cooling fan, nakikita nyo rin dyan, kasi sinaksak natin yung charger, siyempre, gumagana yung cooling fan niya. So, nakikita nyo dyan, may indicator din. Pati yung wifi, connect siya sa app, meron din siyang internet connection, yung ating mismong power station mga ka-DIY. So smart talaga siya. So makikita nyo rin dyan. Tapos ito is input wattage, output wattage, nalimut na ko banggitin. So 'di ba, napaka-astig. At ito pa mga ka-DIY, ano pa yung pinaka the best dito sa ating EcoFlow na power station? Eh syempre ay gumagamit na rin ito ng battery chemistry na lithium iron phosphate, which is dapat naman talaga maging standard na. Kasi halos lahat ng power station na ginagawa ko mga ka-DIY ay puro naka LFP or live VO4. Minsan kasi ang tawag nila sa ibang bansa, LFP talaga. Dito kasi sa Pilipinas, nasanay tayo ng live VO4, LIFE-PO4, lithium iron phosphate. Sa ibang bansa, masanay silang tawagin yun na LFP, lithium iron phosphate. Mas shortcut, di ba? So, good na chemistry yun mga ka-DIY. Bakit? Kasi up to 3,000 cycles kasi yung battery na yon. Kaya nga favorite natin yan. 3,000 cycles, ibig sabihin nun, ang isang cycle kasi is isang charge and discharge. So kung ginamit mo siya maghapon sa isang araw, nag-charge and discharge ka, equivalent yon sa 1 cycle. So kung araw-araw mo itong gagamitin mga ka-DIY, 3,000 cycles ay equivalent sa araw-araw mo ginagamit ay 10 years mga ka-DIY, o di ba? 10 years,
mo siyang ginagamit, yung degradation ng battery niya, 80%. Ibig sabihin, after 10 years, goods na goods pa rin yung battery. Kasi 3,000 cycles, ang DOD niya, 80% mga ka-DIY. O diba? Parang lifetime investment na nga to kapag binili mo mga ka-DIY eh. Kasi bakit? Yung electronics niya, sure ako, na magtatagal. Bakit? Kasi latest technology, GaN technology. Ano ba yung GaN technology? 'Di ba sanay tayo sa mga electronics component, ang ginagamit ay silicon. GaN is another element na or combination of element, gallium tsaka yung gallium nitride. So siya, ang ginagawa nun, parang mas improved version siya ng silicon mga ka-DIY. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga malalaking charger na silicon, kapag ginawang GaN, halos 50% na lang yung size niya. Kaya nga ito, ang compact niya, di ba? Kaya nga napaliit yung ating power station mga ka-DIY kasi gumagamit na siya ang GaN technology. Pero ayun, nabanggit ko lang yun kasi nga, ito ay lifetime investment. Biruin mo, more than 10 years. Hindi mo naman ito gagamitin ng araw-araw talaga, di ba? Pero worst case na nga, araw-araw mo ginagamit mga ka-DIY. 3,000 cycles divided by 365 days, equivalent yan sa 10 years. O, di ba? Saan ka pa? So, lifetime investment siya mga ka-DIY. So, kung naghahanap kayo ng power station na high quality, sulit na sulit, updated technology, at saka napaka ergonomic, at saka ang ganda ng design niya mga ka-DIY, ay check nyo na tong si EcoFlow River 3 Max Plus. Pwede rin si EcoFlow River 3, yun yung medyo kapatid nito na bunso. Pero kung gusto nyo medyo mas upgraded, mas maraming saksakan, ay check nyo na tong si EcoFlow River 3 Plus or Max Plus kung gusto nyo pa ng extra battery mga ka-DIY. O diba? Matagal nyo na yung magagamit kasi 858 watt hour. Huwag nyo lang gamitin siyempre sa yung sobrang tataas na wattage. Baka mag-induction cooker ka, maghapon ka magluto dun, hindi tayo tatagal dyan. Pero yung normal na sinample ko nga sa inyo na magamit sa bahay, ay sulit na yan mga ka-DIY. So ayun, abangan nyo lang pala ha, magpapag-giveaway din tayo sa video na to. Comment lang kayo, basic solar setup ang ibibigay ko sa inyo mga ka-DIY. So ayun lang, please don't forget to like, share, and comment to this video. And check nyo na lang din si EcoFlow, ilalagay ko yung link niya sa video description sa baba, o kaya dito sa ating YouTube shopping, yung pindutin nyo yung bilog dito sa may left side, mariredirect na kayo kung saan nyo siya mabibili mga ka-DIY. So ayun lang para sa video na to, maraming salamat and thank you for watching. Abangan nyo yung part 2 ha. Tapos i-discuss pa natin yung about sa ating solar giveaway.